Every morning before the sun rises, the market awakens. Stalls are set, baskets are carried, and vendors begin another day of survival. But what do they see when they look toward the future? Siya ni Mrs. Vicky Eugenio, honored si Legenda nga lakot si Inabel. Ano sa tingin mo mangyayari dito sa Pilipinas or sa world by 2050? So today ay this year is 2025. Baka wala nang mangyayari sa Pilipinas pag hindi magbago yung mga politicians. Kasi di ba percentage tax? So aming salesman, naka-register, they tulong nga. Muna nangan pati BIR. Legal. May bayad din illegal. When it comes to the violation mo, okay lang may sa nga resibo. Ang mga notebook is at the penalty. So, di kakaasi kami lata. Kasi, dami din negligence, mino ko ang aming maubraan. Hopefully, sana magbago yung mga politicians or yung mga yung taga-agency na yan. Para in 2050, may mangyayari na ng magbabago. Pero pag hindi sila magbabago, wala, lubog na ang Pilipinas. Ano din po sa tingin niyo tulong ng technology in the future? Tulong ng technology in the future? Pagbabago. Pagbabago. From dreams shadowed by uncertainty to stories rooted in everyday survival, meet Irene Pascual, 47, a dried fish vendor at Lawag City Market. Ano ti advice na maitad mo para di kabataan kapitan na mag-create to better yung future? Hindi makunak lang may kanayo kabataan anak ko agad na sayaan agad anad tapno no madamay tayo ti at adupay nga tawen at adupay nga kuwang makita tayo nga panagbakiran yung kabataan. Dito na 2050, excited ka ba or kabahan? Ate, bakit mga yamanek no madanong mundo pela 2050, exacto pela ang 90 years old. Ket iti puli ni mapabot kan di 85, 88. Ano, kanag ko pela di karing karakter ko niya po agad di deram ko met gift ko geng kuanan. May kayo anak para On the streets of Lawag, life moves with the rhythm of tricycles. Each ride tells a story of survival, sacrifice, and dreams that go beyond the road. Maribel Garalde, 53 years old. Nag-start kami ti business 2011. 2011 nag-start kami ti business. Actually dito duwa kami kambal ko iso nga twins gang.
Kambal kami. Tapos si anak ko, kambal pa eh. Ano sa tingin mo in the future na ipagpalinan mo dati business mo or dati lubong or in this dati Pilipinas in 2025? Ay, 2050. Siguro baka ikastak to pa rin anak ko dito yun kasi bakit takatan kung hindi kita ngamin anak ko naling damit ti business, work business. Ano nga rin advice mo para katitili kabataan dito at ano mas ang pag-fight mo kinabukasan? Oo, dahil may advice ko DJ day one dati madingabisyo kasi dito number one namang perdi iti kabataan ita madingabisyo kasi actually di giti anak ko na-stricto at kanya na-stricto kami kanda dito iso nga kasi na yung ato Diyos kay na actually nag-graduate na puro cum laude iti anak ko nga talo kasi tingamin disiplina mangrugi iti pamilya. Mangrugi iti pamilya nga talaga rumangkay ka no at the discipline ng tibagin. So, last question, follow-up kita. Diba adong ito pagsubok mo overcome na yung kita yung napasin? Oo. Asa nung two primary na overcome na biging challenges mo in the future na yung kita? O, pasla dito business actually ito yung diba 2011 bali 2019 nagsuno kami kumitambal ko ito 2019 diba 2020 so baby pandemic baby from 2020 21 kasi awanti big events that all ko na siya naabutan iso nga ti ang muna ibintay sila agbagsak dito business ni nga nagkarkarahap kang nagkakimikang balko. Kasama kang kawaron na in case na alam mo di tayo this na face content kasama ko rin. Kararagpiling ka ako. At kararagpiling ka ako kasi may ako Diyos. Ano ti bebe? Ano ti bebe? Ano na ka? Umuray ka sa mga pamungo. Ang nakatulos bebe ang Diyos. Each voice recording reflects a different perspective on life, the future, and the values that guide people through challenges. From Vicky Eugenio's concern about corruption and the urgent call for reform, we are reminded that the country's progress depends not only on technology, but also on moral leadership. The second musical day shows the struggles and perseverance needed in business, teaching us that success requires hard work, resourcefulness, and patience. Arvin Pascual emphasizes the importance of education, self-care, and open communication, pointing to how these simple practices shape a stronger and healthier future. William Rudulaw, on the other hand, expressed gratitude for life and acknowledged the uncertainty of the future, grounding his hope on faith and leadership. Finally, Maritar Gerale highlights the role of the family, discipline, values, and prayer, especially in times of crisis like the pandemic. Altogether,
These reflections show that the future, whether in personal life, business, or society, depends on discipline, perseverance, faith, and integrity.